Ed's point, one major red flag, if we take an example, for instance, specifically Oriental Mindoro, which we have been looking into, pag tinignan mo yung NEP versus the GAA between 2024 and 2025, it really ballooned, right? So, for instance, 2024 NEP was 1.7 billion only, GAA naging 4.3. Okay, fine, a couple of billion difference. Pero nung 2025, naging 14 billion. Tapos sa GAA, naging 13 billion. So that's a massive jump. My question there is accountability, right? Okay, fine, let's assume nobody knew about it. But when it got to you, why, I mean, who do we hold accountable here, right? Nandiyan na kasi yung numbers, nandiyan na yung line items. All that's left for HOR to do at this point is to expose sino ba yung mga proponents nito, who asked for what, right? So that's the only way we can get to the bottom of this. That's correct. That's correct. And I absolutely agree with you, Regina. In fact, I did not say that hindi natin alam what's going on. Alam naman natin na nagkaroon ng ganyan. But the question is, sino dapat ang responsible sa paggawa nito? Hindi nga natin makita pa sa ngayon. And I'm sure in the next coming hearings, maybe lumabas ito. So again, at this point in time, as we speak, I cannot. Actually, hindi dapat siguro natin munang musgahan base sa hearsay o base sa sinabi lang ni Diskaya na pabago-bago bawat araw. Di ba? Yes, sir, we understand. Let's not go towards hearsay. Pero at the same time, sir, for example, ang Appropriations Committee Chairman is in charge of the Appropriations Committee which handled the budget and handled the purse strings, and is basically also the guy who's in charge dun sa House side for the BICAM. So, dun pa lang po, when we talk about bilyones na napupunta sa mga proyekto na distrito na hindi naman kailangan and all that, I suppose ang daling i-trace eh. Saka kilala naman ninyo yung mga member ng BICAM. Opo, ilan na naman sila. Kilala naman nyo yung House contingent eh. Diba? Kilala nyo yung House contingent sa BICAM eh. Bakit hindi nyo nalang tanungin sila? Ano ba yung pinagagagawa nyo dyan sa BICAM? I mean, I think several of them are still members of the House. Yeah, that's correct. Pwede rin natin tanungin yung members ng BICAM ng Senado. Hindi, kayo, on your part, sa House, kalahati-kalahati. I think ginagawa na rin yun, I think, nila Ping Lacson and Tito Soto sa Senate. I think they're trying to find out what happened sa BICAM dahil hindi sila member nung Senado in the previous But I think they're trying to find out bakit kayo, you can do that as well in the House. Na, yung mga nag-attend ng BICAM, pakisabi nga sa amin kung sino yung nag-insert neto. Tama. I agree with you, Ami. That's why merong moral ascendancy yung mga hindi membro noon ng Senado at ng Kongreso na mag-conduct nitong investigasyon na ito. Hintayin natin, di ba? Tingnan natin. Kasi gaya ng marami nating kababayan, galit din naman tayo eh. Are you saying that passive lang ang mga membro ng Kongreso? Hindi ganun yun. Marami pong nangangalaiti. Ika nga, nagagalit. At isa na dyan, yung ating mga liderato sa mababang kapulungan because all these things happened because merong maling pag-iimplementa ng proyektong ito. Pangalawa, as a result, nung pag-i-insert ng budget na ito. Ngayon, insertion technically is not really bad. No, kung in-insert yung at dahil nangangailangan ng isang tulay para makarating ang mga kababayan natin sa isang lugar na makakapagbenta sila ng kanilang produkto, masama ba yun? Ang masama dito is that when they use the funds and what they call this, downloaded it in maybe a few districts or in a few provinces, and yet when they implemented it, it was all ghost or substandard. Yun ang dapat nating magalit tayo lahat. Di ba? Magalit tayo lahat. Yun. Kasama nyo kami dyan. Wala hong ngayon, yung kung meron mang mga kongresista na guilty at merong senador na guilty, ilalabas po siguro yan sa investigasyon. Hintayin natin at doon natin sila batikusin. Doon natin sila husgahan dahil tayo ay meron ng ebidensya. Yun nga mahalaga, dahil mahalaga rin yung tulong ng House dito sa ebidensya. Halimbawa, yung mga nag-deny ng mga congressman last Tuesday, lumalabas na ngayon na some of their denials are not true. Yung mga denials nila, based on the records, ay medyo hindi ganun
totoo. Kaya mahalaga yung role ng Congress para dyan sa ebidensya na yan. Okay. Dahil kayo yung may hawak, bottom ng mga substantial evidences. Yeah. Tama, Sec Ronald, kasi halimbawa po, merong nag-deny. Tayo ba'y makikipag-argue sa kanila, sa kanilang denial? Hindi po. Unless meron tayong hawak na ebidensya, tsaka natin sila sabihan, nagde-deny ka, may ebidensya ako. Di ba? I think that's the time na pwede na nating sabihan yung mga nagde-deny na ikaw pala ay nagsisinungaling sa taong bayan dahil meron kaming sapat na ebidensya para patunayan ang iyong pagkakaugnay dito sa usap.